Ang Iran ay may base ng hukbong dagat na kailangan para sa lubos na kaligtasan ng rehimen, ngunit agad itong pinasabog ni Trump. Isa sa mga platapormang ginagamit sa isla para sa logistical na suporta, pagmamanman, abyasyon at pagsuporta sa mga operasyon sa Golpo ng Persya. Ang base ng Kish ay nagsilbing tulay sa pagitan ng sibilyang infrastruktura, paliparan, pantalan at kakayahang militar sa baybayin. Diyan mismo tumama ang bagong opensiba ng Estados Unidos sa isang sensitibong bahagi nung gabi ng ika-13 hanggang ika-14 ng Hulyo, 2026. Iniulat ng mga otoridad at media ng Iran ang mga pagsabog sa isla, sunog sa bahagi ng pantalan at ang pagsabog na isang projektil malapit sa kompleks ng tubig at kuryente. Ipinabatsid ng kumpanyang responsabil na may mga technical na pinsala at nagbabala na hindi maiiwasan ng mga nakatakdang pagkawala ng serbisyo. Kinumpirma ng Central Command ng Estados Unidos ang 5 oras na misyon laban sa estrukturang militar. Hindi nagkataon na pinili ni Trump ang timog ng Iran. Ito ay isang blockade laban sa Iran. Ibig sabihin, kung sino lang ang makipagnegosyo sa kanila, ang di makakadaan, ang iba makakadaan. Kaya malakas talaga ang blockade na ito. Mas epektibo ang blockade kaysa atake, pero sa tingin ko, kombinasyon ang mas gumagana. Naniniwala ka ba sa kasunduan? Magbabalik ba sila sa negosasyon? Sa tingin ko, posible ang kasunduan, Ginoo. Isa niyang binubuwag ang network na ginagamit ng Tehran para bantaan ang mga barko, isara ang mga ruta at subukang gawing instrumento ng pananakot ang kipot ng Hormuz. Malapit ang Kish sa mga ruta ng Golpo at may paliparan, daunghan, pasilidad sa paglikha ng kuryente at estrukturang sumusuporta sa galaw ng militar. Ang halaga nito ay hindi dahil ito ang pinakamalaking base ng hukbong dagat ng Iran. Ang puwestong ito ay bahagi ng kompleks ng Bandarabas, ngunit nagsisilbi itong insular na himpilan para sa pagmamanman at lohistika. Ang pag-atake malapit sa planta ay tumama mismo sa pasilidad na yon. Kung walang kuryente, tubig at komunikasyon, bumabagal at humihina ang operasyon ng anumang posisyong militar. Nasira ang mga bahagi ng unit at inabisuhan ang mga tao tungkol sa pansamantalang pagkaantala. Ipinapakita na nito na umabot ng opensiba sa isang infrastruktura na sumusuporta sa parehong buhay, sibilyan at estratehikong presensya ng rehimen. Ang pinakamalaking dagok sa estruktura ng hukbong dagat ay naganap sa Bandar Abbas, pangunahing sentro ng hukbong dagat ng Iran. Ipinakita ng mga larawang inilabas ng Central Command at ipinamahagi ng Reuters ang resulta ng pag-atake ng drone pandagat laban sa pasilidad para sa submarino at pagkukumpuni ng sasakyang pandagat. Ipinahayag ng mga otoridad ng isla ng Kish na 7 Amerikanong proyektil ang tumama sa isla, kabilang ang isang lugar malapit sa pangunahing kompleks ng tubig at enerhiya. Sinusuri ng mga inhinyero ang pinsala at may nakaschedule na pansamantalang brownout. Sa pananaw ng Washington, sinusubok ng Tehran kung hanggang saan nila makokontrol ang pagdaan ng mga barko nang hindi tumatanggap ng direktang tugon. Winakasan namin ang kanilang hukbo. Matindi ang inatake namin. May kasunduan kami na abot kamakailan. Ayos na sana ang lahat. Simira nila ang kasunduan na may nalaman silang di nila gusto dahil iba ang pag-iisip nila. At hindi natin papayagan yon. Diretso lang tayo. Aatakihin natin sila ngayong gabi. Katanggalin natin ang lahat ng kakayahan nila para sa kahit anong may kinalaman sa kipot ng Hormuz. At sa tingin ko sa huli, mawawala sa kontrol ang lahat ng ito at ang ginagawa nila ay sobrang hangal, sobrang tanga at talagang masama ang pagtrato nila sa mga tao. Nakapatay na sila ng 50,000 na poprotesta hanggang ngayon at batay sa natukoy namin, maaari mas marami pa. Pero 52,000 nagpoprotesta ang napatay at napakasama ng sitwasyon. Ayusin natin ito agad-agad. Sinabi ni Trump na ang mga pag-atake ng Amerika ay nakatuon sa mga kakayahang may kaugnayan sa kipot. Pero iniwan niyang bukas ang posibilidad ng kasunduan. Mas matindi ang sagot ng kalihim ng depensa na si Pat Ragsad nang sabihing masama ang desisyon ng Iran at ngayon ay magbabayad sila. Tumugon ang Tehran ng panibagong mga banta at iginiit na walang negosasyon ng uusad kung walang kapapagtupad sa mga kasunduan.
Habang mas maraming tinitsira ng Tehran na base, paliparan, depensa at barko ng mga bansa sa Gulpo, lalong umaasa ang mga ito sa proteksyong militar ng Estados Unidos. Lalong naging delikado ang sitwasyon sa rehiyon para sa Tehran Sinabi mo lang ngayon sa Kongreso, na tayo ay bumalik na. sa digman. Gano katagal mo'y nasa hanabutin ito? Anong liga na batayan? Mula sa A, mabilis na patuloy ang digmaan. Tinalo natin ang hupo nila at humataw tayo na matindi. May kasunduan na tayo kahapon o kamakalawa. Ayos na sana, pero agad nila sinira ang kasunduan nang may nadiskubre sila sa kasunduan na hindi nila gusto. Hindi natin kukonsentihin ang ganyang pag-iisip nila. Magpapatuloy tayo at aatakihin sila ngayong gabi. Tinatanggal natin ang lahat ng kakayahan nila para sa anumang bagay na may kinalaman sa kipot ng Ormuz. Sa tingin ko, mauwi tayo sa pagkawala ng kontrol. Sobrang hangal at tanga ang ginagawa nila at masama pa ang trato nila sa mga tao. Nakapatay na sila ng 52,000 na poprotesta hanggang ngayon ayon sa aming natukoy. Maaaring mas marami pa, pero 52,000 na poprotesta ang napatay at napakasama ng sitwasyon. Makokontrol natin ang sitwasyon. Lalo lang dumami ang kalaban dahil sa pananakot nila. Ang sanggay ng Iran sa Yemen ay muling nasangkot sa kaguluhan. Inatake ng Saudi Arabia ang paliparan ng Sanaa upang pigilan ang pagdating ng eroplanong Iranian na magdadala sana ng delegasyon na konektado sa mga Houthi. Sumagot ang grupo sa pagpapakawala ng mga misil at drone sa Saudi na nagtapos sa mga taon ng katahimikan. Ang sagupaan ay nagpapataas ng presyon sa isa sa huling armadong kaalyado ng Tehran sa labas ng Iran. Habang ipinagtatanggol ng Iran ang kanilang mga isla, radar, daungan at base, napapansin nilang muling kinakalaban ng mga Houthi ang Saudi Arabia. Ang pagsubok na palawakin ng digmaan para idiin ng Washington ay maari magdulot ng panibagong prente na hindi na kayang mapanatili ng ligtas ng Tehran. Diyan muling nagiging sentro ng presyon ang isla ng Karg. Ipinahayag ni Trump sa publiko na nais niyang sakupin ng isla na responsabale sa halos 70% ng export ng langis ng Iran bago ang digmaan. Inatake ng Estados Unidos ang mga target militar sa Karg nitong mga buwan, ngunit iniiwasan sirain ang infrastruktura ng langis. Malinaw ang kalkulasyon, panatilihin ang banta sa pinakamalaking punto ng pag-export ng rehimen nang hindi agad sinisira ang pinagkukunan ng enerhiya sa pandaigdigang merkado. Ang panlupang okupasyon ay lalawak ang digmaan at laging malalagay sa panganib ang mga sundalong Amerikano. Ang pagpapanatili ni Trump ng opsyong ito ay nagdadagdag ng presyon sa Tehran. Ang Kish ay sumisimbolo ng suportang militar sa timog. Bandar Abbas ang sentro ng lakas pandagat habang Karg ang sumusuporta sa kita mula langis. Ipinatupad din muli ni Trump ang pagharang laban sa mga pantalan ng Iran. Itong mga larawan ay galing sa 10 full sa Iran. Tingnan mo rin ang laki ng pagsabog. Talagang napakalaki. Palagay ko, ito ay hindi bababa sa isang bumbang tumatagos na 5,000 libre na inihulog. Iba't ibang bagay ang sinasabi sa akin ng mga sekundaryang pagsabog na yan. Imbakan ng bala, imbakan ng mga drone na Shahed, imbakan ng mga balistikong misail, at posibleng nasusunog na propelente ng rocket. Isang matinding pagsabog na makikita mula sa daan-daang kilometro ang layo. Lubos na yumanig sa mga imbakan. Mga imbakan ng missile na revolusyonaryong guwardiya ng Iran. Pinakabagong balita ang mga larawang ito mula CENTCOM. Winasak talagang Iran at wala nang pagpipigil laban sa mga ballistic missile nila. Tandaan, napakalaking bansa ito, 2.5 beses ang laki ng Texas. Kaya matagal bago lubusang wasakin ng Iran. Mukhang rocket propellant ang nasusunog. Kita mo ang sekundaryang usok ng mga pagsabog na parang nililindol ang Iran. Pumapasok at tumatama ang penetrator bombs. Pagkatapos, iniwan niya ang panukalang maningil ng 20 sa mga kargamentong dadaan sa kipot at inihayag na maghahanap siya ng kasunduan sa kalakalan at pamumuhunan sa mga bansa sa Golpo. Hindi natapos ng pagbabago ang opensiba. Ang mga barkong konektado sa Iran ay patuloy na nasasailalim sa blockade habang ang mga puwersa ng Amerika ay may mahigit 50,000 sundalo na nakaposisyon sa reyon. Ngayon, kailangan pumili ng Iran kung itutuloy nila ang pag-atake sa trapikong pandagat at mawawalan pa ng mas maraming radar, barko, imbakan at posisyon sa baybayin. O kaya tanggapin ang negosasyon nang wala ang kontrol na sinubukang ipataw sa Hormuz.
Bawat bagong gabi ng pag-atake ay nagpapaliit sa puwang ng Tehran at inilalapit ang digmaan sa mga puntong sumusuporta sa kapangyarihang militar at ekonomiya nito. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ang aming proyekto at magbigay ng suportang pinansyal sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay isang independenteng channel. Nakatuon kami sa pagbibigay ng tama at totoong impormasyon. Tulong ang inyong ambag sa aming pagpapatuloy.